Kamusta? Nagkita-kita ba kayo na Janelle? Oo, Totoo ba, briefing ba ng pag-aasawa? nag-date kaming tatlo ni Nadia. Nag-usap-usap lang talaga kayo na gusto niyo ng... Nagkayayaan lang. Nung Sunday sana yon, hindi naman natuloy. Mm, saan yun sa ano sa after 5? Ang pinuntahan namin, Oo. dun sa ano nga, anong pangalan? Aesthetic ata. Saan yun? Dun sa, hindi ko alam yung dalawang ano may alam. Nung una, doon kami pumunta sa Copa Hooch, baga yun. Kapahoch. Yun. Ay, parang nandito pa sila eh. Nagdadali yung dalawa ni Janelle at ni Dave. Nagdadali? Ah, Oo. Go-grocery daw. Tapos si Tupper ay kasabay din nila pa uwi. kasama din. Baka nandun pa sila. Hintayin lang natin sila. Sige, sige.
Hello, Sister Eba. Magandang hapon po. Start na Ate, ba tayo, Kenneth? kamustahan pa lang po. Magsimula po tayo ng mga Ah, 7:30. Pina-join ko lang po. Pwede naman mag-join. Kamusta kayo ate? okay naman. Daming gawa. Dahil gawa. Sipag nyo, ano kayo ng follow-up na Elmini? Oo, ano kami, si Brother Tony pala kaya hindi nakaka-attend. Halos 2 weeks na siya. Nag-confine pala yung apo niya. Sino Kinumusta po? ko din kasi na Japet. Nakakatuwa po. At least tupad ang isa naming prayer na may mga makasama kami sa pagpa-follow up. Oo nga, kahapon niya kami gulong-gulo ni Almini eh. Ayun, si Almini naman sinesen niya sa akin yung mga na-follow up niya na kumusta niya. Tapos ako naman yung iba naman. Marami na rin naman ako na ano, kaya lang iba hindi nagre-reply. Ano po yun? Sino nagte-text eh? Paanong setup nyo ng pagpa-follow up ni Almini? Ano, yun sa bago, di ako nagme-message. Tapos yung kanina lang kami nagsimula, yung mga taga rito sa amin, sinabi ko sa kanya na siya talaga na ang mag-message at ako na may naano eh. Para iba naman, para at mismo taga iba naman. Na message niya na Mm. si Karen, si Abby, si Eloybe, si Kerbe, yun. Tapos yung the other, ako yung iba. Yung parang naghahati kami kung sino yung mga ano Ah, namin. Pwede po, ganun. Nagawa niyo ate yung sinasabi ko sa inyo na parang naka-send to many yung pagte-text niyo para doon na lang kayo lagi magte-text na magte-text. Or hindi pwede. Yung para sa style by parang group chat pero sa kanila isa-isa Yung nag-ses. iba kasing na yung iba kasing cellphone number na mga nakalagay doon, wala. Ang iba kasi wala, mga FB lang ang nakalagay. Wala pong Facebook. Facebook lang pero wala yung mga cellphone number. 'Di ba sa cellphone number yung send to many? Oo, ate. Eh yung iba kasi wala nakalagay na cellphone number. Mm, pero masaya ka naman ate sa yung ginagawa. Nawala na ata ang kausap mo. Mas mas Yan. masaya naman ako, Kenneth, kahit talagang utay-utay. Oo nga ate. Pag-pray natin na may mas makasama pa kayo kasi syempre sa umpisa ay kayo-kayo lang muna. Pero habang natagal naman yan ay pag-pray natin na mas madami kayong makasama natin. Oo nga. Akala ko nga dati noon una record-record lang. Kaya sabi ko, oh, ang dami ko palang gawin. Pero okay naman, masaya naman. Kasi nakakumusta ka naman at nagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, parang nakakatuwa naman kasi alam mo parang kay Lord. Amen. Yun. Welcome ate Janelle. Welcome Dave. Kamusta kayo? Okay lang po. Oo, ang nonchalant. Okay lang po. Totoong okay ka lang, Dave. Dave, totoong okay ka lang.
Bakit eh? Opo, okay lang po. At Saan kayo, Erling, kadarating mo lang? Mag-grocery ni Janela, ang bilis. saan ba kayo galing kanina sa Dali? Oo, nagdali. Ano mga binili nyo? Wala ka pa. Itlog tsaka tinapay lang lang binili. Ganun na, log. Itlog Magkakasama at din saka ba kayo na kanina? pa. Magkakasama din kayo na kanina? Kami dalawa ni Kuya ni Ita ito pero kami lang ang magkasama. Tapos si Ate Janelle, pinuntahan ko lang doon. Hmm. Nagkwentuhan lang kami doon. Doon tas yun, hintay nga namin si Ate Janelle. Nagaya kag mag-walking kanina si Tupper eh. Inaantok na ako. Oo, nag-walk. Hindi naman kami nag-walking, nagkwentuhan lang doon sa may ano. Doon lang. Sabi ko naman eh, Pero magkikita din kami siguro mamaya. After, just after this. May nakapag-start na ba sa inyo magbasa ng ano? Ng Acts, chapter ng Book of Acts? O wala pa? Wala Iniisip pa. ko, ulitin pa din natin. Kung ulitin ulit natin sa simula kasi yun na nga yung binabible study natin. Doon ba tayo mag-i-start talaga? Acts uli. Yes. Pero ate, ano, sa tinanong ko kay Yung Pastor, pinasa ko kanina Santiago. ang ano ko ate, siguro Santiago na lang din ang basahin ko. Kasi nabasa na naman natin yung ano eh. Ang sabi ni Pastor po ay if tapos na sa Acts, saka mag-jump sa James. Pwede yun. James na lang. Maganda din yung James eh. Isa yun sa paborito kong books. Si Dave kumakanta dito. Anong kanta niya? Di ko inisip na mawawala ka ba? Nakaka-LSS, ano. nakakatawa po yung kanta kasi di ba pinamili sa akin ni Ita ito pero yung video. Yung picture natin, tapos kinanta mo lolo. Ano. Di ba, minigay ko yung video na ikaw yung kumakanta. Natatawa lang ako, wala lang. Kaya ako namasi. Kaya ako kinakanta. Dami alam natin dyan. Na mawawalan ka pa. Lolo, nag-may day si Papa Ken. Oo nga, kakapanibago. Oo nga, din sabi ko, Bago sa wiki ba? Ang nonchalant nito eh.
Ikaw. Ngayon lang yung nagmamayday. Pag nagmamayday lang yun minsan kapag birthday ni Icon. Sabi ko nga ang galing nakapag may nga. Di ko inisip na mawawala ka. Inom lang po ako. Kamusta po? Dave, ikaw, kumusta? Okay po. Nakauwi na. Ano ginagawa mo ate? Wala, ito. Naging- I-start na magbasa. Tama yan. Nandito ako kay natin Janel. Hindi ko Ah, nakako. sino tao dyan kay na Janelle? Si Kaka, kanyang lola. Sila lang dalawa. Yes po. Ah, Hmm. diyan Sa ka inyo? tutulog. Hindi po. Sa bahay. Hindi din mamaya. Jose, ya 4 pa rin ba tayo? Opo. Yung buong chapter 4 na. Nung Mm. last kasi parang pinasadahan lang natin para may at least may word tayo bago tayo mag-sharing. Yun, pwede na magbasa yung iba kung gusto magbasa. Kasi chapter 4. If done, pwedeng mag-comment tayo sa chat box ng done. Pwede na po magbasa yung mga gustong magbasa. Isaiah chapter 4.
Kumusta daw po, sabi ni Yani. O Yani, kamusta? Okay lang po. Kayo po. Okay naman din. Kamusta school mo? Okay lang naman po. Wala naman po masyado pang ginagawa. Maganda yan, maganda yan. Ano bang grade mo, 50? Pa, Anong grade mo na? Grade 6? grade 7 po. Grade 7 ka na. Saan ka napasok? Share mo yung yung sinasabi mo kay Dave. Alin? Yung nagbabahagi ka sa inyong class. Ah, eh, Terence po. Nasa kapitbahay. Nasa Walang kanto. assignment eh. Tapos na po kayo magbasa. Sino mga tapos na? Ako po. Si Ate Arlene, dyan na din. Eh. Tapos na kayo, Dave, tsaka Janelle, magbasa? Okay na po. Bible audio. Okay na po. Si Janelle kaya? May ginagawa po eh. Nasa kapitbahay. May ginukuha. Ano yun eh? Nasa kapitbahay pa po. Sa kawit bakit pa? Meron pa May naman ina tayong ngayon. Nandun sa ate. Si Kenneth. Nagsabi si Kenneth na makikinig lang daw muna siya. Welcome, Kenneth, to Kayos.
Welcome to Per. Magbasa na kayo. Pwede na tayo magsimulang mag-read sa Hosea chapter 4. Tapos by 8 p.m. ay ano na tayo. Sharing. Asan ka to, Per? Sa church. Nasa church ka na. Hindi ako makasali. Kakwento ko sa Ellen kanina. Ang ngayon lang ako naka-exit. Hello, Topper. Hello po. Sige, tayo magsimula na rin tayo. Tayong lahat ay mag-pray. Let us bow down our heads and let us pray. Lord, thank you, Jesus, for this wonderful night that you have given us. Truly, that you are a good, majestic God in our lives, oh God. Thank you, Lord, for the food that we are about to eat today. Thank you, Lord, for the life and the spirit that we are about to receive today. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, ito ay aming pagkain na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan, ng kalakasan. Salamat, O Diyos. Let your word be revealed and let your revelation be revealed to us, O God, tonight. And thank you, Lord, for everyone that you have brought here, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, kay Ate Arlene, kay Kenneth, kay Dave, kay Ate Eva, kay Tuper, maging kay Janelle, Panginoon, O God, and all the listeners. Lord, we praise you, O God, we glorify your name, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen. If you are ready, pwedeng mag-comment tayo sa chat natin ng ako'y handa na. Yan, ako'y handa na. Yan. Tingin nga, ako'y handa na. Yan, very good. Very good, very good. Thank you po. Ano ko, bawat isa ay handa na and we will deep dive sa Hosea chapter 4. Last week, nagsimula na tayong basahin yung latter part o yung huling part ng Hosea chapter 4. Pero ngayon, bubuuin na natin siya. Ano. So yun, magbigay ulit tayo ng historical context kung ano ba yung nangyayari dito. Si Hosea ay isang prophet kung saan nag-prophesy siya during the final years ng Northern Kingdom of Israel kasi dalawa yan, nahahati sila sa Southern tapos sa Northern. Pati yung mga prophet nila noon hati din, merong mga taga Northern, meron din mga taga Southern, ano. Pero ito tumutukoy ito sa Northern part ng Israel, ano. And dito yung time na ang ano nila economic growth talagang mataas, maganda talaga yung ekonomiya nila. Pero it is also the time that the Israelis are drifting spiritually, palayo sa Panginoon. At yung moral decay ay pag sinabi nating decay ay parang nabubulok yung style ng kanilang mga pamumuhay nung time na to, ano. And ang nakakalungkot kasi dito during this time, hindi lamang yung mga followers or hindi lang yung mga Israeli, yung mga naggumagawa ng mga kamalian na to, itong mga gumagawa ng mga sins na to, but even the priests, even yung mga kaparian, even yung mga leaders, sila pa minsan yung mga pasimuno, ano. Kaya dito is specifically dito sa book sa chapter 4, we can see kung paano sila i-call out ng Panginoon, ano. And when it comes to their culture, sabi dito, the priest, instead of teaching God's law and guiding the people, had become part of the problem. Ibig sabihin, kasama na sila dun talaga sa mga nagko-contribute. And also, we will learn mamaya kung ano ba yung effect nito na kapag ka yung sin o kapag ka yung spiritual idolatry kapag nagsisimula so, sa mga leaders, ano bang magiging epekto nito sa kanila, ano. And also na-mention ko na during this time, ito yung time talaga na aside from the sins that they do, also sexual immoralities, lahat ng mga ginagawa nilang
mga sin, ang pinakang main talaga nilang nagagawa ditong kamalian is yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, which is si Baal. And kasama doon sa ginagawa nilang ritual, hello Genevieve, kasama doon sa mga ritual na ginagawa nila doon is yung mga sexual rituals, mga drinking feasts, and sacrifices na ginagawa nila para kay Baal. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na ginagawa nila, it is not just for their own sake, pero naniniwala sila or they believe that they are doing this to worship o bilang sacrifice nila para kay Baal. And in return, akala nila yung ginagawa nilang sin yung nagiging dahilan kung bakit sila nabe-bless. Pero we already made it clear and established in chapter 3 na it is actually God that blessed them. Amen? Ibig sabihin, even when we drift away from the Lord never fails and His faithfulness never fails. Amen? Amen, yan. And sabi dito, no accountability. The people didn't see their action as wrong. Sin had become normal and truth was replaced with personal preference. Ibig sabihin ito na yung mga time na yung mga Israeli, especially yung mga even yung mga man of God during that time or mga priest ay parang naniniwala sila na parang wala namang mali sa ginagawa namin. Anong mali sa ginagawa namin? Lahat naman 'to ginagawa namin to worship as our spiritual sacrifice. Kumbaga ang sinusunod na nila kung ano yung mga preference nila na salungat sa kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. We can see na may mga verse at mga reference sa ibang books na pinapatungkulan yung time na to. Sabi dito sa Isaiah 5:13, therefore, sabi dito, my people will go uh, into the exile for the lack of knowledge. Mamaya pag-uusapan din natin niya yung tinutukoy nilang lack of knowledge. And also we can see in Matthew 15:14, sabi dito, Jesus says, if the blind lead the blind, both will fall into pit. This echoes Hosea's judgment on leaders and people alike. Kung makikita natin dito, sabi kung ang bulag ay naglilid ng kapwa bulag, pareho silang both of them will fall into pit. And actually kung makikita natin dun sa Hosea chapter 4 verse 6, sinabi dito, my people are destroyed for the lack of knowledge. Ibig sabihin, akala kasi ng iba pag sinabing the lack of knowledge, ibig sabihin yung mga tao ba dito during this time is hindi mga matatalino, mga wala ba silang alam, sila ba yung mga ignorante. Pero ang specifically, ang pinapatungkulan dito sa Hosea chapter 4 verse 6 is the lack of knowledge and understanding of who God is. Kasi during this time, kung sino-sino nga yung mga sinasamba nilang mga Diyos-Diyosan and they have no idea who God is. Hindi nila kilala kung sino ang Panginoon. Kaya nga, dahil hindi nila nakikilala ang Panginoon, they also didn't know how to make a good relationship with Him. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, napakahalaga na kilala natin siya. And meron kasing iba't ibang klase ng pagkakilala eh. Lagi din itong nasasabi ni Pastor na meron kasing dalawang pagkakilala. Pwedeng kilala mo siya dahil narinig mo lang, nalaman mo lang sa iba, kumbaga nabasa mo lang or walang personal na pagkakakilala. Ang pangalawa naman is yung pagkakakilala that you have personal and relationship with that person. Anong example nito? Ang unang example ng kilala mo lang siya dahil alam mo yung pangalan niya or you heard about him or you heard about them is parang sa presidente. Pag tinanong kasi ng presidente, alam mo kung kailan ang birthday niya, alam mo kung kailan siya nanalo, alam mo. Those are knowledge. Alam mo by information or sa kaalaman lang, ibig sabihin sa mga information lang. Pero ang tinutukoy ditong lack of knowledge na sinasabi ng Panginoon is the lack of knowledge personally. Ibig sabihin they have no real intimate relationship with God. Sabi dito, this knowledge isn't about intellects or facts. Hindi to padamihan ng parang sa atin, hindi to padamihan ng memory verse na sa ulo. Hindi to padamihan ng bayong Bible verse sa Facebook or hindi ito padamihan ng alam na mga book sa Bible. Kundi sabi dito, in Hebrew, the word yada implies intimate
relational knowledge. Knowledge na to is hindi siya knowledge ng information lang, not by intellect, not by facts. Hindi mo alam, hindi lang basta alam mo na, ay, nangyari to sa Bible, nangyari to sa Bible, ito alam ko yan. But it is personal and relational knowledge, intimate relationship with Him. Ano po? And we can see from verse 1, sabi dito, there is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. Welcome, Papa Yubi. Yan. And actually, mababasa natin dito sa verse 1 that itong sinasabi niya ditong no faithfulness, no love is an essential part of their covenant. Kasi kung makikita mo yung word na faithfulness dito is emet, tapos yung love naman dito is as described as ches, and knowledge of God were central to what made Israel distinct. Kasi di ba ang Israel talaga, as you all know, is a chosen land or is a chosen country ng Panginoon. Meron talaga silang covenant ng Panginoon at ng Israel. Ang nagse-separate sa kanila from other country, ang nagse-separate sa kanila from other land is those two things, the faithfulness and love. Kaya nga kapag during this time nung sinasabi na wala na daw faithfulness, wala nang love, and wala nang acknowledgement who God is during that time, parang in reality, nabe-break na ng Israel yung covenant na meron sila with God. Ano? And we can see from verse 6 na my people are destroyed by the lack of knowledge. Sabi, people were not destroyed because of ignorance alone, but because they rejected knowledge. Dalawa kasi yan eh. Merong mga taong hindi nila alam o wala silang alam or ignorante sila sa isang bagay. At meron naman yung pangalawa, yung mga taong binibigyan mo sila ng karunungan pero hindi nila ito tinatanggap. Hindi nila ito'y kanilang nire-reject. 'Di ba? Alam niyo lagi ko tong na-share before. 'Di ba? Sinong familiar dun sa salitang sa kasabihang the truth will set you? Sagot nyo nga sa comment kung anong sa chat kung anong kasunod ng sentence na yon. The truth will set you. Yan, tama si Brother Tuper. The truth will set you, si Brother, ano din, si Dave. The truth will set you. Pero I've shared this before. I think a few years back, nakalagay, ay si Janelle daw yun. Yan, a few years back, sineshare ko to lagi, na it is not the truth that will set you free. It is actually the love of truth. Kasi kahit ang katotohanan ay lagi mong naririnig, kahit ang katotohanan ay alam mo naman, pero hindi mo tinatanggap, hindi mo minamahal yung katotohanan, the truth will never set you free. 'Di ba? Merong mga taong ganoon eh, alam naman nila na mali to, alam naman nila na ito ang tama, alam naman nila na dapat ganito ang ginagawa, pero hindi nila minamahal kung ano yung katotohanan. It is not allowing them to be free. Ano? Kaya nga, it is not the love that set you free, but it is the love of truth. Amen. And sabi dito sa verse 9, like people, like priests, this shows how both spiritual leaders and the people were equally guilty sa relationship. Natutuwa nga ako dun sa pagkabasa ko kanina ng Hosea chapter 4 eh. Kasi parang dun sa intro ng chapter 4 kasi we can see paano kino-call out ng Panginoon dito yung mga Israeli. Tapos dun sa sunod na part ng sunod na section ng chapter 4, bababasa natin dun na inintrohan agad ng Panginoon yung mga priest na baka magsisi pa kayo ng iba, baka magturo pa kayo ng kamay. Kayo din, isa pa kayong makukulit. Parang ngayon ang pagkaka-imagine ko nung pagkakasabi dun sa verse sa chapter 4 kung saan parang sinasabi sa kanila na baka akala ng mga pari makakatakas kayo sa pag-call out sa inyo ng Panginoon. Kumbaga dun sa chapter 4, we can read na isa din talaga sila sa mga kinall out. Ano po? And mas nakakalungkot kasi kapag yung leaders or yung mga priests yung nagsisimula ng sin because not only they are destroying themselves, not only they are destroying their life, but they are also destroying those people who follow them. Ano, nakakalungkot kasi during that time, syempre yung mga priest naman nun, hindi naman sila basta-basta, o ikaw na lang ang pare, o ikaw na lang ang pare, ano. It is not like that. Kung makababasa natin, during their time, priest has
meron talagang standard. Kumbaga, bago ka maging pare, ito talaga yung standard mo. That's why many people follow them because they believe na kung ano yung sinasabi ng pare, they speak before for God. Ibig sabihin, kapag nagsalita yung mga pare, they are expecting na sa Panginoon to para sa Panginoon to nagsasalita o para sa Diyos. Kaya nga, when they start to sin and then when they start to worship, yung pag nagsimula silang mag-worship ng mga Diyos-Diyosan, some followers, even dahil wala nga silang knowledge or relational knowledge of who God is, kapag sinabi sa kanila ng pare na ganito ang gawin nyo, they blindly follow. Kagaya nung sinabi dun sa chapter yan, sa Matthew 15:14 na parang yung blind, nililid niya yung kapwa niya blind. And also in verse 11 it says that prostitution and new wine take away the understanding. Ano po? Pleasure and addiction clouded their ability to think clearly, live wisely, and makikita natin dito kung paanong yung kanilang paggawa ng mga kasalanan is naging dahilan upang yung kanilang pag-iisip at yung kanilang discernment of the word of the Holy Spirit or the presence of the Holy Spirit or guidance of the Holy Spirit is naging mapurol na. Kumbaga dahil sa kanilang patuloy na pag hindi pagsunod sa sinutos ng Panginoon, ang nangyari sa kanila, yan, naging mapurol na yung pagrinig nila sa tinig ng Panginoon. And we will now proceed with the 3 lessons na makikita natin dito sa ating sa Hosea chapter 4. First is rejecting God's truth lead to spiritual decay. Alam nyo, pagka ang isang tao kasi dapat ang pinakang main standing natin talaga is the truth of the Word of God. Hindi tayo pwedeng mabuhay bilang isang mga Kristiyano na ang basihan natin ay kung ano yung sinasabi ng tao. Kasi pansin mo, sino dito nakakapansin na yung mga dating bawal dati, ngayon pwede na. Pansin nyo sa ano natin sa society natin, dati bawal ganito, ngayon pwede na. Dati ito hindi to pwede, ngayon pinagpapayagan na kasi mas accepting na yung mga tao ngayon daw. Pero ang standing kasi natin is hindi kung ano yung sinasabi ng society, hindi kung ano yung tinuturo sa atin ng mundo, kundi our standing is the Word of God. Kaya nga sabi dito, rejecting God's truth leads to spiritual decay. Kaya nga hindi dapat we are renewed and we are, sabi nga ay natatransform tayo by the Word of God. Hindi tayo gumagaya o umaayon sa ikot ng mundo. Sabi nga, ano nga verse yun? Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing of your mind. Sabi sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for their lack of knowledge. Dahil hindi nila alam kung sino ang Panginoon, they have no idea of the truth or they reject the truth, sila ang nasisira mismo nito. Hindi naman ang Diyos mismo minsan ang nagiging dahilan kung bakit nasisira yung ating mga buhay eh. It is minsan yung mga own decision natin. Minsan it is our own action that na naglilid sa atin para tayo ay ma-destroy. Sabi dito, Israel downfall began when they stopped listening to God. Nagsimula talaga silang magkaroon ng downfall talaga nung nagsimula silang hindi na nakinig. Naalala ko tuloy yung shinare ni Jenny B. Simula nung kinilig, hindi na nakinig. sabi nung post ni Genevieve, nung hindi na nasimula nung kinilig, hindi na nakinig. And sa sa kaibahan lang sa Israel, hindi lang kilig ang ginawa nila. Kasi sobrang nakakalumo yung ginagawa nila during this time. Kasi even sa loob ng simbahan, doon sila naggumagawa ng mga sexual sin. Tapos yung mga babae, mga lalaki, basta lahok-lahok na sila doon. And minsan grupo-grupo pa silang nagko-commit ng sins. And nakakalungkot kasi dahil nga sila ay patuloy nilang ginagawa yon, hindi na sila nagiging sensitive sa pag-call sa kanila ng Panginoon. Ano po? Sabi dito, we are called to stay rooted in truth even when it is
uncomfortable. Sabi, let God's word shape how we live. Hindi dapat tayo nabubuhay sa opinion ng iba na, brother, dapat ganito ka mag-ano kasi ito na ang uso ngayon, iba ng panahon ngayon. Pero we live sa pamamagitan ng word of God. Amen. Amen. And mababasa nga natin yan sa Romans 12:2. Sabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano natin marirenew ang mind? Sinong makakaalam ng way to renew our mind? Sa pamamagitan ng Reading pa, and reading and reading the word of God. through the word Evangelist. of Amen. Amen. At hearing pala. Yan. Okay. Very good. Number 2 naman, when leaders and followers drift, everyone suffer. Yan. Ang ano kasi, lagi ko itong sinasabi na kapag pagdating sa spiritual, everything flows. Lahat ay dumadaloy. Kaya minsan, kapag ka nagsisimula sa leader, na kagaya na nabasa natin, kapag ka yung blind, naglilid ng blind, sabi saan daw sila napupunta? Sa pit. Ano bang Tagalog sa pit na Tagalog? Yung nahulog sa hukay? Di ba Bangin yan, sa bangin. Sabi that trees in Israel failed to teach the truth and those people choose comfort over conviction. When leaders stop speaking the truth and when people stop seeking it, entire communities decline together. Alam niyo pa kung bakit? Sabi dito, bakit daw kapag ka nagsimula na, kapag ang mga Christians or mga man of God ang magsimulang mag-stop na mag-proclaim ng truth, kapag ka ang mga Christians and leaders ang magsimulang mag-conform sa pattern of this world, everyone daw ay nagdi-decline. Sinong may alam? Ang tamang kasagutan ay, joke lang. Yan. Ang dahilan dito, because Christians are called to be the light and salt of the world. Diba? We are called to be light and salt of the world. Ibig sabihin, we are meant to preserve them. 'Di ba pagka sa isang pagkain, especially during the old times, yung mga asin ay nagiging way para ma-preserve yung mga pagkain. And sinabi ng Bible, kapag daw ang isang asin ay mawala ang kanyang alat, meron pa ba itong pakinabang? Wala na. Ganon din, if tayong lahat ng mga Christian ay mag-stop to proclaim the truth, if we all stop sharing the word of God, the gospel to other people, then we have lost our purpose. Kasi that's one of the main reason that we are called ang galing ni Ate Eva yan. Sabi ni Ate Eva, wala nang alat. Amen. Tama naman. Kasi ayun talagang pinakang main point dito. Na kapag ang isang asin wala nang alat, then wala nang purpose yung asin. Kahit anong luto mo yan, damihan mong lagay mo ng asin. Pero wala namang alat, edi wala din. Kaya nga makikita talaga natin, it is not just about the numbers, but kung ano ba yung bumubuo dun sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya wag tayong mag-conform sa pattern of this world. Sabi dito, let us honor and support godly leaders who teach the truth and also take personal responsibility for seeking God ourselves. Ano po, sabi sa Hebrew 5:14, but solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Alam niyo, pinag-aaralan ko to, yung about sa mga word of God. Iwan ko kung na-take note ko siya. Last time kasi ako ng yan. Meron kasing by the next sa mga next chapter we will discuss about this further or mag-deep dive tayo dito, pero share ko lang ng kauntian. Ang word of God kasi can be divided into 3. Meron daw tayong 3 way para ma-divide yung word of God. Unang-una, meron tayong tinatawag na milk or gatas. Kung saan ito yung gatas, sabi dito, ito yung mga word of God that give us comfort and encouragement. Ano ba sino may mga alam na mga word of God na nagbibigay sa atin ng mga comfort and encouragement? Cast all your... Yan. Sino may alam? Mag-chat sa comment. Mga alam na verse na nagbibigay sa atin ng comfort and encouragement. Yung parang
Wala, ang sarap naman ng verse na to. O kaya ay Isaiah 41. Yan. Sa Ate Erlyn, meron din sinasabi niya. Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yun, tama yung sinabi ni Ate Erlyn. Ibig sabihin, these are the words na nagbibigay sa atin ng encouragement na pag binabasa mo to, ang sarap. Parang kagaya ng isang gatas. Diba, pagka nainom ka naman ng gatas bilang isang baby, parang nakaka-feel ka ng comfort. Ano? The next one is the meat. O ito na yung sinasabi ng matitigas na mga pagkain ng isang Kristiyano. Ito naman, yung mga something na nagko-confront sa atin pagdating sa ating mga ginagawang kamalian. Ito naman yung nag-e-exhort sa atin sa mga bagay na hindi madali, pero dapat nating gawin. Ito din yung mga bagay na nagpo-provoke us sa atin. Some may say na yung mga myth daw ay mostly mga word of righteousness. Ito yung mga word na nagko-correct sa atin na minsan kahit, ang sakit ng sinabi mo, pastor, pero that is the truth. Kahit masakit, that is the truth. Yun naman yung mga matitigas na pagkain. Usually, itong mga meat na to or mga word of God na meat o matitigas ay binibigay na sa mga mature na mga leaders. Kasi actually, when we are talking about the book of Hosea, makikita talaga natin na natidistinguish natin yung tatlong to kung saan dun sa milk pinapakita na tayo ay niredeem ng Panginoon. You are forgiven, you are loved, ang pag-ibig ng Panginoon ay sapat, ang pag-ibig ng Panginoon ay i-rescue ka, the Lord loves you. Pero also, the book of Hosea reveals the transformative nature of the Lord. Dito naman pinapakita ng Panginoon yung kanya namang nature na mag-transform at hindi lang tayo basta i-redeem, kundi i-transform tayo. Hindi lamang para tayo i-redeem, kundi tayo ay i-restore. Kaya nga meron siya mga word that He says para tayo ay ma-correct sa ating mga kamalian. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-correct naman sa atin ng Panginoon, it is not there para i-condemn ka, it is not there to put you down, para sipasipain ka palago, lalo na ikaw ay down. But the Word of God is there to correct us so that you can have a correct and right relationship with Him. And yung pang-apat naman, yung pangatlo naman is the promises. Ito naman yung mga sinasabi ng Panginoon na parang ngayon wala pa masyadong kwenta sa'yo or mga bagay na parang for you right now, parang hindi naman siya nangyayari, walang epekto sa'yo, you are not exactly encouraged or you're not exactly provoke or confront sa mga word na to. But the promise, ito naman yung mga promise naman na right now parang hindi nagme-make sense but dito na re-reveal naman yung faithfulness sa atin ng Panginoon. And last one, God's grace still speaks even in the midst of judgment. We can see and we can observe that especially this sa Hosea 4. Sa totoo lang, ako personally, kapag meron akong hindi kasundo, lalo na this recent years, pag hindi ko kasundo, hindi ko na lang iniimikan. Kasi ayokong makapagsabi pa minsan ng masakit dun sa tao na yon na parang, ay hindi na lang muna ako iimik. Pwede naman gawin sa atin yun ng Panginoon, di ba? Na bahala kayo dyan, ang titigas ng ulo nyo. So pwede naman sabihin sa mga Israel na, o gusto niya sumamba dyan sa bahala kayo dyan. Kumbaga, God can reject ang Panginoon, pwede niyang i-reject ang Israel, pwede niyang hindi na lang ito pansinin, pwede niyang i-abandon na lang yung Israel kasi inabandon niyo ako, edi abandon ko din kayo. But this shows that the Lord still cares. Sabihin mo nga sa comment, God cares for me. God cares for me. Hintay lang tayo mag-comment. God cares for me. Yan, pwede tayong mag-comment dyan kasi yan, God cares for me. Makikita natin yan sa dito kasi if the Lord didn't care or kung walang paki sa iyo ang Panginoon, He could just have, pwede ang ginawa na lang sa iyo ng Panginoon ay ka na lang niya, abandon ka na lang niya, bahala ka na dyan. Wala akong paki sa iyo kung anong gusto mong mangyari sa iyo. Yan, pwede naman gano'n na lang gawin ng Panginoon pero hindi yun ang kanyang ginawa. The Lord cares for you even, sabi dito, kahit ikaw ay gumagawa ng minsan ng mga kamalian, even when you feel that you are being judged by the Lord, ginagawa niya to because He cares for you. Sabi, even though Hosea 4 is a chapter of warning, the very fact that God is still speaking at all is grace.
The fact that the Lord is still talking to you, the fact that ang Panginoon ay kumakausap pa rin sa iyo, kinakausap ka, yan ay grace pa rin ng Panginoon sa iyo. The fact na minsan nako-convict ka sa iyong mga sins at tinuturuan ka ng Panginoon, that also is a sign that God has grace for you. Diba sa isang magulang naman, kapag bang isang magulang pinagsasabihan niya ang kanyang anak, ibig sabihin ba nun wala siyang pake? Ibig sabihin ba nun ay hindi na ako mahal na to, pinagsasabihan ako ng nanay ko eh. Pero we can see and we know na minsan kaya lang tayo sinasabihan ng ating mga magulang, kaya tayo tinuturuan kasi tayo ay kanyang minamahal. And we can see that sa Bible kung saan sinasabi niya na tinuturuan niya ang kanyang mga minamahal. Tinuturuan niya ang kanyang mga minamahal. Sabi dito sa Lamentations 3 verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Praise God. Hallelujah. Tunay nga na ang kanyang sabi dito ay, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Tunay na ang Panginoon ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Even times na tayo ay hindi faithful, the Lord remains faithful in our life. Even when we fail, the Lord, God's love never fail. Even tayo ay minsan nagfo-fall, ang pag-ibig ng Panginoon na hindi nagfo-fall sa atin. He falls in love, and His love is fresh and new every morning. Amen. 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 So yun, salamat po sa inyong lahat. That concludes our Word of God for today, for Hosea chapter 4. And we are almost halfway sa malapit na tayo makakalahati sa book of Hosea. Makakatapos na rin tayo. Kaya yun, salamat po sa lahat ng mga nag-join. Thank you so much, Kenneth, sa heart. Thank you so much sa inyong pag-join. We appreciate your presence. Ako, encouragement ko po na makita kayo, Ate Arlene. Salamat po sa inyo. Si Tupper, yung ganyang ito. Yung encouragement din naman yan. Yan. Si Dave, si Janelle, thank you. Salamat sa inyong pagsuporta at sa pag-join. I know na sana ito ay hindi kabigatan sa atin, kundi ito ay encouragement sa atin na mahalin at ibigin ng Panginoon. Alam nyo, lagi ko itong sineshare na hindi natin tunay na mapapakita na pangmahal natin ang Panginoon kung hindi natin minamahal ang kanyang salita. Amen. Those who love God loves His word. Those who love God loves His word. So yun, that concludes our sharing. Pwede bang tayo mag-share ng palakpak? Yan, palakpak. Paano ba yung palakpak? Yan. So bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede ba tayong mag-picture muna? Yan, pwedeng mag-open ng camera yung mga... Yan, si Jenny B. Hello, Jenny B. Nag-join kanina si UV, nag-leave din. Mahina yata signal sa kanila. Ate Eva, open cam. Si Kenneth, kung hindi makakapag-open si Kenneth, that's okay. Yeah. Aba, sila. Okay. Kasama pala si Brother Roel. 1, 2, Sana all. Ano naman, respeto sa mga single. 1, 2, Darlene, baka na dyan si Brother Leonard. 1, 2, 3. Tinawag na. Picture din. Picture na, brother. Picture tayo, Ate Arlene, kasama si Brother Leonard. 1, 2, 3. One more. G's number 1. 1, 2, 3. Yun. Salamat po sa inyong lahat, and you are free to share the word of God na tutunan natin at nagrema sa atin. Kahit maiksi lang, kaya nga para hindi maging kabigatan sa atin. Yung pinakamaiksing natutunan nyo lang, pwede natin yung i-share sa ating mga group chat. Ate Arlene, Ate Ebe, pwede tayong mag-share ng ating natutunan sa ating GC ng Bible study naman. Ganon din, yung mga, kasi mostly naman dito kasali din sa mga Bible study natin Kaya pwedeng i-share nyo sa youth, i-share nyo din sa Bible study. Copy-paste na lang. So yun, thank you, and sama-sama ulit tayo bukas. We will discuss Hosea chapter 5. And yun, salamat. Salamat sa inyo. Bye po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye, Arlene, Kenneth, Janelle. Tatay po. Bye-bye.